na kailangan natin, na gumagalaw ng pusa at pinaninindigan kung ano ang tama. Talagang kinabog niya ang kanyang press statement the other day. Isa po siyang, I must say, hindi lang gwapo, nalalapitan lalo na pag ikaw ay dumadaan sa bagyo. Dahil ako po ay dumaan sa bagyo, alam ng iba dito kung ano yon. At siya po ay naninindigang legal sa pinaglalaban namin legal. Magaling, kaya tiniwala ko po ang kaso sa kanya. Okay? Let us give a applause to our handsome artistahin po ito. Isang talent manager, yung mga gustong mag-artista. Lumapit, totoo po yun. Meron siyang agency sa mga gustong mag-artista. Ako dapat lalapit, kaya lang sabi ko, attorney, magpapayag muna ako. Okay, let's go. Attorney Mark Tolentino. Thank you, Gustavo. Magandang gabi po sa atin lahat. Sa mga Bisaya, mayong gabi kaning tanan. By the way, I'm a proud Bisaya, but now, I tried my best to speak in Tagalog, but makilala pa rin na Bisaya ako. And I'm proud to say na Bisaya talaga ako. By the way, sa hindi nakakilala sa akin, ang tawag sa akin sa iba, Kuya Mark, hindi Attorney Mark, mas kilala yung Kuya Mark Tolentino. And I'm proud, yun talaga ang trademark. In fact, ka-IPO na yung Kuya Mark. Naka-intellectual property na yan. Bakit? 15 years or 18 years ago, nag-start ako sa media. Lawyer na ako, but hindi ako nakilala as Attorney Mark. Nakilala ako sa Kuya Mark. Yung advocacy kasi natin, nagbibigay ng free legal advice. Wala pang YouTube, wala pang Facebook. Nag-start na po tayo nun. I was only 20 years old mahigit nung naging lawyer ako. Na-start po tayo sa ABS, then sa GMA, sa TV5, sa CNN, sa Net25, sa DCRH, then ngayon, nasa SMNI po tayo. And kahit na nung binating ko sa SMNI, yung gustong patahimikin ng SMNI, isa po tayo sa nagdepensa sa SMNI. And alam niyo po yan, there are only 1 or 2 lawyers defending SMNI against 60 congressmen. And lahat na kasama ko, katabi ko, nakulong, ako lang ang hindi nakulong. Ewan ko kung bakit hindi na ako nakulong. Kasi may nagsabi, walang forever na. Na-depensa sa akin yata yun, that's why hindi ako pinakulong. But yung lahat ng mga kasama ko doon, Eric Celis, si Badoy, yung ibang taga-SMNI, kinulong, nag-hunger strike po sila. Nagtaka po tayo na hindi nila ako kinontempt nung sinabi ko ang katotohanan about freedom of press and freedom of expression. And nagbase lang po tayo sa batas and sila nagbase sa politika. Of course, kung debate ang pag-uusapan, matatalo sila kasi ang basihan ng politika, ang basihan po natin, batas at jurisprudence ng Korte Suprema. So yun ang ginagawa natin. And of course, yung hindi nakilala, every Saturday, nandun po tayo sa SMNI, yung Pinoy Legal Minds. So po yan, ang advocacy po natin, yung batas na napakahirap intindihin, ginawa kong ABC. Ginawa natin simplify ang batas na maintindihan ng mga ordinaryong Pilipino. At ilapit natin ang batas kay Juan de la Cruz, kay Pedro, kay Maria, para ma-depensa niya ang kanilang mga sarili. Yun po ang advocacy po natin. And now, I don't know kung, kasi pina-appoint po tayo ni Madam Dang as national spokesperson ng Inday para sa bayan. So yung ginagawa po natin, and hindi na, promoted na daw, lahat na. DDSR, BIP, Senator Bongo, ano pa? Kasi ang ginagawa natin, ang ginagawa natin, I tried my best not to talk about politics. Ang nakakaiba sa atin, ibang mga vloggers, na DDS, mga pure-blooded Duterte supporters, they're very aggressive in protecting the Duterte. Ang style natin, yes, I'm supporting the Duterte, but silently. I'll try to kill them softly. But papunta pa rin sa pagdepensa sa mga Duterte and pagdepensa anong makakabuti sa taong bayan. Anong ginagawa natin? Based sa batas. Based sa jurisprudence. That's why kung magsalita po tayo, konti lang ang magbasa sa atin i-compare sa ibang mga Duterte vloggers. Bakit? Kasi yung style natin, batas, jurisprudence, and yung mga tinatawag na tradisyon ng politika ang ginagawa natin. The way I talk the law, the way I try to explain the law, yun din ang ginagawa natin. Pagdepensa natin ni VP Sara, nung
nung nag-file sila ng isang truck na kaso, hindi kaya sa isang sasakyan yun, mga 2 truck yata yun. Kaya nagkakapalo, kulang yata ang isang kwarto doon sa Sandigan Bayan, sa Ombudsman. Ang sabi ko nga, there are in law kasi, may tinatawag tayong presidential immunity from suit. The president cannot be sued kasi nakalagay yan sa, actually wala sa saligang batas yan. Kinopya lang natin yan sa Estados Unidos. The tradition of the United States na hindi pwedeng i-demanda ang presidente ng Pilipinas and also the president of the United States. But last year, may jurisprudence ng Amerika na even the vice president is also immune from suit. So I don't know bakit hindi siya applicable sa vice president ng Pilipinas. Bakit immune from suit? Bakit immune from suit ang presidente ng Pilipinas? Kasi ang purpose diyan, kung inibanta natin ang presidente ng Pilipinas, wala siyang gagawin kung hindi depensahan niya ang kanyang sarili, hindi na siya maka-focus sa kanyang trabaho. Yun ang philosophy ng batas na yan. How about the vice president? Bakit nandiyan ang vice president? Para kung mawala ang presidente, atakin ang presidente, patayin ang presidente, hindi mawala ang ating government. May pangalawa na automatic yung tinatawag na constitutional successor. Yun ang purpose niya. That's why hindi din pwedeng dapat inimanda ang vice-presidente. Third, nakalagay doon, the vice president is an impeachable officer. An impeachable officer, ibig sabihin ng impeachable officer, pwede lang siyang tanggalin through impeachment. Ano bang power ng ombudsman? The ombudsman can suspend if an officer can terminate an officer. Ibig sabihin, the ombudsman is mas mataas kaysa sa saligang batas. Nakalagay po yan sa ating saligang batas that the vice president is one of impeachable officers. Walang nakalagay sa saligang batas ano ang kapangyarihan ng ombudsman. Ang nag-define sa power ng ombudsman is the ombudsman law. Walang nakalagay sa saligang batas ng ombudsman pwedeng imbestigahan ang vice-presidente. Nakalagay lang doon, the vice president is one of the impeachable officers. Sinong pwedeng mag-impeach? Ang lower house, ang maging judges, ang Senado. But still, may tinatawag tayong presumption of innocence. Presumption of innocence over the presumption of regularity of the performance of official duty will not prevail over the presumption of innocence. Anong ibig sabihin doon? Kahit na pulis, kahit na ombudsman, may tinatawag tayong presumption na tama ang ginagawa nila pursuant sa law. Tama! Pero, hindi pwedeng mag-avail yan o mag-supersede yan sa presumption of innocence on the part of the accused. Ibig ba sabihin, kung dinimanda ka, guilty ka na? Filing a case is not equivalent to guilt. Iba ang pag-file ng kaso, iba ang guilt. At ang ginagawa ngayon, pag-file pa lang ng kaso, kahon-kahong papel against the Vice President, guilty na daw ang Vice-Presidente. Hindi yun ibig sabihin ng batas. Kasi ang sabi ng batas, filing a case is not equivalent to guilt. So, ibig ba sabihin, kung may kaso ka, guilty ka na? Hindi ganoon. So, therefore, kahit na ilang libong affidavit pa yan, sabi pa ng ating Korte Suprema, hindi padamihan ng witnesses. Kahit pa 1 million pa ang affidavit na gagawin nila, isabit nila sa ombudsman, hindi ko ibig sabihin na guilty na ang Vice Presidente. Because hindi yan padamihan ng ebidensya, but ang kailangan quality of evidence. So, hindi naman ikaw tumatakbong mayor na kung ilan yung boto mo, ikaw ang mananalo. Kung ikaw ang pinakamaraming boto, ikaw ang mananalo. Ibig ba sabihin, kung pinakamaraming witnesses, yun din ang mananalo? No. Hindi, kasi hindi naman ito leksyon. We are talking here of the rule of law, and the rule of law is based on evidence, based on law, and based on jurisprudence. So therefore, the Vice President is immune from suit, and I'm very optimistic na yung ginagawa nila is for pamulitika lang yan for the 2028 election. So yun yan. So ibig ko sabihin, ngayon pa lang, 2025, wala pa nga 2028, pinaghandaan na nila. Wala pa nga 2026, 2 weeks pa yata, 2026. But, pinaghandaan na po nila ang 2028 election. Ano bang ibig sabihin doon?
Tunganga na lang tayo, tatahimik na lang tayo. Hindi. Dahil tayo din, maghanda din for 2020 election. Yun ang ibig sabihin ko. Hindi pwede na yung ginagawa nila, kasi lamang na ang grupo natin for the 2028, of course, pag lamang, sisirain po nila. Yun yan. That's why 2025 pa lang, nag-file na sila ng impeachment, and I'm sure in 2026, 2025, they're filing a thunder case sa Ombudsman, and I'm sure in 2026, they will also file an impeachment case against the Vice President. So, ang tanong dyan, kasi impeachment, iba yan sa ordinary courts. Impeachment is based on numbers. 1/3 lang ng congressman pwede nang iakyat ang kaso papunta sa Senado. So kahit na kulang ng ebidensya, hindi. Kasi sabi ko nga, impeachment is based on numbers. Hindi nga based on evidence, based on numbers. Politika yan, isang political process, hindi yan judicial process. Maybe partly may pagka-judicial, but still, impeachment is a political process. So unlike dito sa Ombudsman, it is a judicial process. Unfortunately, the Ombudsman is the former Secretary of Justice of President Bongbong Marcos. So therefore, we are hoping na independent dapat ang ating Ombudsman, but we will not just hope. Dapat magbantay po tayo kung independent ba yung Ombudsman na yan. Kasi pwede isang tawag lang yan sa Presidente ng Pilipinas. Bakit? Kung matanggal o masira yung pangalan ng Vice Presidente, sino ang makabenepisyo? Ang makabenepisyo ang grupo ni BBM. Hindi ang taong bayan ang makabenepisyo. But ginagawa nila yan, I repeat, for the 2020 election. So that's why I encouraging sa lahat ng supporters ng Duterte, the DDS, the Sara para sa Bayan, the VIP or anyone, hindi lang tayo tatahimik. Kailangan magkaisa, kailangan bantayan po natin ang lahat ng galaw. Kasi this 2025 until 2028, papunta na yan sa 2028 election. Papunta na yan kung anong gagawin nila para matalo lang si VP Sara kung tatakbo siya presidente. Kasi as of today, wala silang malakas na kandidato for 2025. So yun talaga ang gagawin nila. Kasi walang malakas, ang malakas ito lang si VP Sara, gagawin talaga nila na yun. So therefore, anong gagawin po natin? Tunganga lang tayo. Kailangan bantayan po natin ang lahat ng galaw. Kailangan tingnan natin, yes, we're hoping na independent ang Ombudsman, but we will not just hope. Kailangan bantayan po natin ang lahat ng galaw, lalo na sa galawan against the Vice President. Yun lang yan. And by the way, thank you pala sa mag-invite me here sa Christmas party natin. And Merry Christmas and a Happy New Year. And of course, thank you din sa kaibigan, si Doc Donald, and si Doc Richard, and of course, si kaibigan ko si Wendell, and sa lahat po ng mga bumubuo ng Inday para sa Bayan, the VIP, and sa lahat po ng mga kaibigan natin. Merry Christmas and Happy New Year.